Mamamatay lang sila ng walang saysay. Habang sinasabi iyon, muling ginamit ng matandang may-ari ang panloob na lakas. Lumikha ng maraming nakakamanghang aktibidad. Dalawang anino na totoo at hindi totoo ang lumapit para patayin siya. Nataranta ang ika-4 na Pirandilo. Hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Pagkatapos ay nasugatan niya ang lilim. Ang may-ari ay nasa malayo na may masamang ngiti. Gumulong siya ng ilang beses at binaril diretso sa harap. Binaril din ang mula sa kanyang katawan. Nang tumama sa espada, bumalik ito, kaya nasugatan ang balikat ng Pirandilo. At huminto rin siya. Sapat na ang paglalaro sa iyo. Oras na para ipadala kita para makita si Yan Wang. Pero pagkasabi, isang lakas na may napakalaking kapangyarihan ang dumating. Nang mapagtanto niya ang panganib, dali-dali siyang umatras. Si Thin Ike ay nasa gitna ng kanyang pribadong gawain, kaya kinailangan niyang tumakbo para tumulong. Hindi na niya sinuot ang anumang damit. Nagmadali lang siyang magsuot ng maskara. Lumabas na hindi lang siya basta may-ari. Nag-isip din ang matandang lalaki. Kaya ibinato niya ang mga bagay sa harap para tawagin ang taong ito. Akala ko isa lang siyang bata na hindi pa kayang punasan ang kanyang ilong. Lumalabas na isa pala siyang eksperto. Nagsalita ng malakas si Thin Ike para tanungin ang tunay niyang pagkakakilanlan. Dahil may maraming abnormal na ingay, nagising na rin ang lahat na nagpapahinga. Maswerte kayo dahil nailigtas ninyo ang inyong buhay ngayon. Pagkasabi, lumipad siyang paalis nang hindi nagpapaalam. Hindi hinabol ni Namkhide. Ibinato niya ang iiide at kinunan ang matanda. Napakabilis nito kaya malapit ng tamaan ang kanyang katawan. Pero muli, parang may mata ang taong ito sa likod ng kanyang ulo na nakaiwas agad. Habang papatakbong sinusundan, kinailangan itong pigilan ng ika-4 na Pirandilo. Nang makita ang pinsala ng kanyang tauhan, kinailangan niyang palampasin ito. Sa isip, napakahirap pa rin niyang maintindihan. Dahil hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng may-ari. Hindi ko mahulaan kung ano ang iis niya. Kaya siguradong kasing level niya ako o mas mataas pa sa akin. Pagkatapos ay tinuro niya ang acupuncture points malapit sa sugat para kay Zanguanho. Itinigil ko na ang pagdurugo para sa Kirandilo. Bilisan mo at pumasok sa loob para magpagamot. Habang tinutulungan ang isa't isa, lumitaw ang mga disipulo ng Iyang. Nagsalita sila para magtanong. Sinabi ng ika-4 na Kirandilo na inatake sila. Nagpapasya akong tingnan ang kabayo. Nakita ko na pinatay ng may-ari ang isang lalaki. Pagkarinig nito, nagmadali ring tumakbo ang ibang tao. Ang may-ari ng kabayo at 2 katulong ay nataranta dahil sa pagkamatay ng Panginoon ng bahay. Sinabi niya na lumabas siya para kumuha ng impormasyon mula sa may-ari. Pero bakit nagkaganoon? Tila may isang mahalagang bagay, kaya kailangang lumabas ang taong ito para magtanong. Talaga bang pinatay ng may-ari ang Panginoon ng bahay? Nakita ko mismo. Kaya natakot siyang may dumating at tumakbo papunta sa lambak. Pagkarinig ng isang tao, lumingon siya para sabihin sa iba. Nawawala ang isang bagay. Habulin niyo siya. Pagkatapos ay kinuha nila ang kabayo at umalis sa gabi. Sa mga disipulo ng A ang nakilala sa loob ng maraming taon, ngayon lang nila nalaman na ang matandang may-ari ay isang sikat na eksperto. Nakita ni Thin Ike at ng kanyang tauhan na wala nang dapat gawin, kaya nagpaalam na rin sila para magpahinga sa kwarto. Pagkatapos ay sinuri nilang mabuti ang bawat isa. Nakita ng 2 tao ang sikreto ni Namkhide. Sigurado na ang maskara ng tao ay nasira dahil sa malakas na ulan. Sila kaya ang nagpahirap sa matandang may-ari at sa lalaki? Siguro hindi. Dahil ang taong namatay ay sinaksak sa ulo ng espada. Pero ang armas nilang 2 ay espada. Pagkasabi nito, bumuntong hininga rin siya. Magkakagulo na naman sa Lee Kim Di na ito. Sa madaling araw, katulad ng sinabi ng matandang may-ari, natakpan ng hamog ang buong lugar. At umalis na rin ang mga disipulo ng ang pagkasikat ng araw. Mula kagabi, ininteroga ni Thin Ike at ng iba pang mga panauhin ang taong gumagawa sa restaurant. Pero wala siyang alam. At nalaman din nila ang impormasyon na kadalasang gumagalaw ang may-ari ng lihim. Gayunpaman, dahil palagi siyang may kakaibang ugali, hindi na nila ito pinansin.
Naiintindihan ni Nam Tidide na sa panahong iyon, nasira siguro ang maskara at kailangang palitan. At narinig niya rin ang kwento ng ang Huing. Kasabay ng oras kung kailan nawalan kami ng komunikasyon sa kanya. Kung gayon, nagmamadali siyang umalis. Siguradong may kinalaman siya sa taong binanggit natin. Gayunpaman, pupunta rin naman sila sa Kim Dike. Kaya siguro may alam sila. Kusang pumasok si Giens para kunin ang kabayo para ipagpatuloy ang paglalakbay. Pero kinailangan niyang bigyang pansin ang may-ari at si Isescu. Sa ngayon, hindi na sila nag-iingat sa isa't isa. Totoo nga, pagkatapos ng isang gabi, natulog na sila sa isang kama. Ang pinakamalaking merito ay kay Giens, kaya mukha siyang mapagmataas. Nagsimula ng maglakbay ang grupo. Sa mahirap na kondisyon ng panahon, nawala ang direksyon dahil sa makapal na damo. Ayaw ding gumalaw ng kabayo. Naramdaman din iyon ni Fin-i, kaya hiniling niya kay Nano na suriin. Pero mabagal din ang sistema. Magagawa lang niyang gumuhit ng mapa na hindi pa tapos. Gayunpaman, kahit papaano, nakahanap pa rin siya ng maliit na daan dahil sa maraming bakas ng paa na iniwan. Si Gianzhu ang nangunguna, pero palaging nakikinig sa direksyon ng Panginoon. Narinig ng ika-4 na PM Lo ang isang tunog sa isang lugar. Nararamdaman ba ninyo ang tunog katulad ko? Wala pa ring alam si Isescu at ang kanyang kapatid. Tila may kung ano. Dapat tayong sumulong. Anong ibig mong sabihin? Saan tayo pupunta? Puno ng hamog ang ating harapan. Patuloy na lumalapit ang 4 na tao sa tunog. Mas lumalakas ang tunog. Nararamdaman na parang matalim ang tunog na ito. Pagkatapos ay naamoy ni Gianhu ang amoy ng dugo sa paligid. Hiniling ni Fin-i na bilisan nila para maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari. Mabilis na tumakbo muli ang 4 na tao. Pagkarating nila, isang nakakatakot na tanawin ang nasa harapan nila. Ang nakita ng ilang tao kagabi na humahabol sa may-ari ay hindi buo. Siguradong nahabol nila ang taong iyon. Tila ang mga taong nakilala namin kagabi. At ang oras ng kamatayan nila ay hindi pa katagalan. Sinuri ni Nano. Batay sa kalagayan ng namuong dugo at tigas ng katawan, hinuhulaan ko na 1 oras pa lang silang patay. Kung gayon, hindi pa nagtatagal ang kanilang kamatayan. Pero nagkaroon ng sapat na panahon ang suspect para tumakas. Malinaw na mayroong 4 na tao. Saan nagpunta ang isang tao? Sa iis nila, siguradong hindi sila makakatakas. Natuklasan ni Ilgyu Anho ang bakas ng paa sa panig na ito. May bakas ng paa ng 2 tao. Hindi patuyo ang tubig ulan. Malinaw. At tiyak ang kanilang direksyon. Ang lahat ng bakas ng paa ay nakaturo sa lugar na may tunog. Hindi malinaw kung ano ito. Pero nag-utos pa rin si Fin-i na puntahan niya ito. 1 oras pagkatapos, narating niya ang lugar na iyon. Pero nawala ang bakas dahil naging bato na ang lupa. Mahirap sundan ito. Dali-daling tumingin si Isescu sa harap at binabalaan ang lahat. Sa harap namin ay isang mataas na bundok. Ang mga huni ng hangin at hamog ay lumikha ng isang nakakatakot na eksena. Tila ito ang lugar na naglalabas ng tunog. Humahampas ng malakas ang hangin at tila may lumalabas. Si Nam Tidiv lang at ang ika-4 na PM Lo ang nakakita. Siguradong ginamit ng isang eksperto ang kanyang kapangyarihan para malikha ito. Dahil ito ang unang pagkakataon na pumunta sa Trunghuin, nagulat ang lahat. Nakita rin ni Gianzu ang isang bagay kaya sumigaw siya para paalalahanan ang amo. Pinuno, may bangin sa harap. Hindi kami dapat lumapit doon. Unti-unting naglaho ang buto at lumabas ang isang bangin. Pagkatapos ay nakita rin ng 2 taong ito ang bakas na nakaukit sa dingding ng bundok. Isang espada na walang katulad sa dingding. Siguro para ipaalam sa lahat na ang espada ang numero 1 sa mundo. Pero ang mga liham na ito ay mukhang nakita ko na. Muling itinuro ito ni Isescu para mas bigyan ito ng pansin ni Fin-i. Lumingon ang lahat at may nakasaksak sa ilalim ng nakasulat na liham. Pagtingin ng mabuti, may daan-daang espada sa harapan. Ngayon lang nalaman ni Nam Tidil kung bakit mayroong tunog. Ang espiritong nakakalat mula sa mga nakasulat na liham sa dingding ay nakakaapekto sa mga espada. Ito ang sanhi ng kanilang pagyanig.
Sa isang sulyap, alam mong matagal nang nakaukit ang liham na ito. Ito ang antas na hindi kayang abutin kahit ng mga hotel. Muling nagpadala ng telepathy ang ikaapat na Kiran Ilo para paalalahanan ang Panginoon. Naramdaman niya ang aura ng isang tao sa malapit. Agad niyang ginamit ang kanyang panloob na lakas para makita ng mas malinaw. Natagpuan ang daloy ng enerhiya sa tuktok ng dingding. Patuloy na pinuri ni Giens ang ganda nito, kaya pinaalalahanan siya. Huwag kang maingay. Ibawi mo ang iyong diwa at tahimik na sumunod sa akin. Pagkatapos, nakahanap ang grupo ng maraming maliliit na kuweba sa dingding. Muling iniisip ni Fin-i, posible kayang doon nakatira ang Diyos ng gamot. Ang posibilidad na peke ang karamihan sa mga kuweba dito ay mataas. Kailangang palawakin ang pakiramdam gili. Kaya itinuro niya ang pinakamalaking kuweba. Nararamdaman ko rin iyon pero siguradong may problema doon, Panginoon. Kung gusto nating sumulong, kailangan lang nating tumalo ng isang beses. Pero ang distansya mula rito hanggang doon ay kailangang isa 0 T-Rand. Madali lang para kay Fin-i at Yan Guanho, pero mahirap para kay Sasku at Adians. Ako iniiryuan ang responsibilidad na yakapin ang kanyang kapatid. Sasku, kaya mo bang tumalon sa panig na iyon? Siguro kayang gawin ito ng babaeng ito dahil tiwala siya. Dahil bago pa lang silang nagmamahalan, nag-alala si Fin-i. Kung mahirap, yayakapin na lang kita at tatalon sa kabila. Tinanggihan pa rin ni Sasku ng walang malinaw na dahilan. Sa huli, kailangan niyang sumunod. Naghahanda akong tumalon, yakapin mo ako ng mahigpit. Lumayo ng malayo si Fin-i at pinataas ang kanyang bilis. Sa talampas ng bingit, tumalon siya ng malakas. Ang dalawang tao ay nasa himpapawid. Masyadong delikado. Mabilis ang tibok ng puso ni Sasku. Hindi natatakot, pinagmamasdan niya lang ang magandang mukha ng Juti. Nakaligtas ang dalawang tao. Kamot na lang sa ulo si Giens sa sandaling ito. Salamat kay Tirangelo. Lalaki tayo, umakyat ka sa likod ko. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyo. Bago pa man niya matapos ang pangungusap, napakabilis ng bilis niya. Ang panloob na lakas ng Tirangelo na ito ay hindi hamak kumpara sa Juti. Madali ring pumasok sa kuweba ang dalawang tao. Natakot ang kapatid niya dahil malapit na siyang bumagsak. Nakaramdam muli ng kakaiba ang apat na elder. Napansin niya ang amoy ng sunog na parang may nasusunog. Pumasok pa ng malalim si Fin-i upang suriin ang mga bagay na nakakalat sa sahig. Agad niyang inutusan si Nano na suriin ang komposisyon. Ipinahayag ng sistema na ito ay gawa sa 75% batong bulkan, 0% sulfur, at 15% pulbos ng uling. Bakit may pulbura sa loob ng kuwebang ito? Parang may hindi maganda. Malinaw kong nararamdaman ang presensya ng tao sa loob. May ilaw, bagamat malabo, ngunit hindi natitinag. Nagbabala si Fin-i sa kanyang mga tauhan sa labas at nagpa siya na mag-isang pumasok upang suriin, upang maiwasan ang anumang panganib. Inactivate niya ang Enhanced Vision Mode. May isang tao sa malayo. Palakihin mo ang imahe, utos niya. Tunay nga, ito ang taong kasama ng mga pinatay sa lambak. At mayroon din siyang nakasubong sulo sa kanyang bibig. Maliwanag na sa sitwasyon, pinagpapawisan ngayon ang bida sa takot. Naunawaan niya ang intensyon at ang kaugnayan sa pulbura. Kaya sumigaw siya ng malakas upang babalaan ang lahat na tumakbo palabas. Ngunit nagpabaya ang lahat, hindi nila maintindihan ang sinasabi ng pinuno. Isang malakas na pagsabog ang lumikha ng isang napakalaking pressure. 3 tauhan ang tumilapon pabalik sa pader ng bundok. Pagkatapos ay isang bugso ng liwanag ang lumabas. Walang nakakita kay Fin-i. Nanlaki ang mga mata ni Sasku nang mapagtanto ang panganib. Malabo ang usok at alikabok, kasama ang mga batong nahuhulog sa lahat ng dako, at ang katawan ng bida ay bumagsak ng walang kontrol at nasusunog. Napakapanganib ng sitwasyon noon dahil ginamit ng lalaki ang kanyang sarili bilang pain. At naunawaan din ni Fin-i kung ano ang mangyayari kung mahulog ang apoy. Dahil sa sobrang pagsasalita, nahulog ang kanyang sulo. Sa ganoong paraan, ang posisyon ay parang itinakda na. Agad itong bumagsak sa bakas ng pulburang iginuhit. Isang malakas na tunog ang umalinggaw at agad na nagliyab. Tumakbo ito patungo sa nakatambak na mga bariles ng pampasabog.
Sa isip ng bida, umalingaw-ngaw ang mga salitang, hindi ito maganda. At sumigaw siya ng malakas upang babalaan ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, nagmadaling ipon ng panloob na lakas ang kanyang kamay, at pagkatapos ay direktang pinaputok ito sa likuran. Matagumpay na itinulak ng puwersa ang 3 tao palabas ng kuweba. Buti na lang at nakita niya ito sa oras, kung hindi, mamamatay silang 4 sa loob. Nangyari ang pagsabog sa harap mismo ng mga mata ni Isescu. Isang sakit ang biglang tumusok sa kanyang dibdib. Agad niyang napanatili ang kanyang balanse, at pagkatapos ay nagmadali siyang tumakbo sa gilid ng bundok. Naging tulala at walang magawa ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakita niya ang kanyang lalaki na nasusunog at bumabagsak ng walang katiyakan, at nanginginig ang kanyang puso. Sumigaw si Isescu dahil sa sobrang sakit. Hindi niya maisip ang anumang bagay. Balak na niyang tumalon pababa para sundan si Fin-i, ngunit sa kabutihang palad, nakita ito ng 4 na elder at napigilan siya. Bitawan mo ako. Susundan ko ang aking pinuno. Pagkatapos ay sinampal siya ni Enlil Anho sa mukha. Galit na sinabi niya, kung tatalon ka mula rito, mamamatay ka lang. Hahayaan mo bang isakripisyo ng pinuno ang kanyang buhay para sa iyo ng walang kabuluhan? Umiiyak na umupo si Isescu at umungol. Marahil, ang pinakamasakit sa ngayon ay ang babaeng ito, dahil kakaklaro pa lang ng kanilang nararamdaman, ngunit nagkahiwalay na sila. Nasasaktan din si Dian, dahil wala na sa mundong ito ang kanyang malapit na leader. Dapat sana'y tumakbo na siya, hindi niya dapat sayangin ang buhay na iniligtas ng kanyang pinuno. Nakakawalang saysay talaga. Pagkatapos, mula sa kumpol ng mga halaman, may isang boses na umalingaw-ngaw, hindi ko akalain na mahuhuli ko kayo rito. Ang pain na ginamit ko para akitin ang iba, hindi ko akalain na may mahuhulog. Kung nandito ang lalaking iyon, magiging mahirap dagdag nito. Lumitaw ang lumang may-ari ng tindahan. Buti na lang at alam niya ang kanyang lugar at nahulog sa bangin. Talagang nagkaroon ako ng swerte. Nagangalit ang mga ngipin ni Isescu nang makilala niya ang taong iyon bilang salarin. Marahil, sa sandaling ito, gusto niyang pisilin ito hanggang mamatay at pagkatapos ay hatiin sa daan-daang piraso. Lalaki ka ba't umiiyak ka na parang babae? Napakalakas mo, sabi niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang panloob na lakas upang maglabas ng nakakatakot na aura. Marahil, balak ng taong ito na labanan silang 3 ng sabay-sabay upang tapusin ang lahat. Agad siyang sumugod para umatake habang hindi pa handa ang lahat. Sa ibaba, mabilis pa ring bumabagsak ang katawan ni Fin-i. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi si Nano, kaya nabawi ni Fin-i ang kanyang isip. Naibalik na ng sistema ang mga bahagi ng balat na nasunog, ngunit may isa pang problema na nag-aalala sa kanya. Iyon ay ang bangin na ito. Hindi niya alam kung bakit napakalalim nito. Pakiramdam niya ay hinihigop siya sa isang madilim na kawalan. Sa bilis na ito, gaano karaming panangga ang maaari niyang gamitin? Magdudulot lamang ito ng pagkadurog ng kanyang katawan sa isang iglap. Wala ring magawa si Fin-i at naisip na ito na ang kanyang katapusan. Tinitigan niya ang ilalim ng hindi sinasadya. Pagkatapos, maraming hangin ang nagtulak sa kanyang katawan para mabangga sa gilid ng bundok. Wala siyang magawa kundi magpaubaya sa kalikasan. Sa sandali ng buhay at kamatayan parang huminto ang oras. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng nakaraang gabi, ang magandang mukha ni Isescu at ang kanyang nakasisilaw na ngiti. Tumulong ito sa kanya na mabawi ang kanyang isip. Hindi siya maaaring mamatay sa ganitong paraan. Sa simula pa lamang, ibinigay na niya ang kanyang puso sa babaeng iyon. Kung ang huling anyo niya na makikita niya ay ang kanyang kalungkutan, paano niya ito matitiis? Nang isipin niya ito, napansin din niya ang mga bagay sa gilid ng bundok. Sa ibaba, napakalalim, ngunit marami ring espada na nakatusok na dati. Pagkatapos, nabawi na ng kanyang katawan ang lahat. Agad na pinihit ni Fin-i ang kanyang posisyon. Ngayon, hindi na siya passive, kundi aktibong kumokontrol sa bilis. Sa oras na iyon, inihugot niya ang bihilong sa kanyang likod. Agad na ipinasok ng bida ang espada sa matigas na bato upang pabagalin ang kanyang pagbagsak. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa loob, nagdarasal na huminto ito. Pagkatapos, lumitaw ang isang himala. Pansamantalang nailigtas niya ang kanyang buhay, ngunit nabali ang mga buto sa ilang bahagi ng kanyang katawan.
Tumingin siya sa ibaba. Hindi na malayo ang ilalim ng bangin. Sa taas na iyon, maaari na siyang gumamit ng kinsan. Sa isip niya, aktibo niyang inihugot ang espada para tumalon pababa. Sa kabutihang palad, walang problema. Tunay nga, hindi perpekto ang martial arts sa lahat ng aspeto. Depende sa sitwasyon, maaari rin siyang mamatay anumang oras. Ngunit kailangan muna niyang humanap ng paraan para makaakyat muli sa pader ng bato na iyon. Inactivate ng sistema ang enhanced vision para makita ng malinaw sa dilim. Lumilitaw na maraming espada na nakatusok sa pader ng bato, ngunit dahil matagal na, kalawangin na ang karamihan. Pagkatapos, mayroon siyang masamang pakiramdam. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid upang magmasid. Naglalaman ang lugar na ito ng maraming kalansay. Marahil, hindi mabilang na mga eksperto ang namatay. Sa sandaling ito, sa gubat na may layong humigit kumulang 900 metro mula sa bangin ng mga espada, ang masamang may-ari ng tindahan ay sugatan at hirap na naglalakad. Iniisip niya ang tungkol sa labanan. Kung hindi nito ginamit ang kanyang momentum na parang gusto nang mamatay, sana inalutas na niya ang lahat. Ang mga mata nito na parang gutom na tigre, paano niya makakalimutan? Ngunit hindi na mahalaga dahil nahanap na niya ang taong lumabas mula sa kuweba. Ngayon, kailangan niyang pagalingin ang kanyang mga panloob na sugat at pagkatapos ay hanapin ang mga bakas. Habang iniisip ito, lumitaw ang kanyang mga tauhan mula sa kung saan. Pagbati, dalawa Division Leader the Trunk nagpapakita ng respeto sa pinuno ng Kim Ina. Kaya ang mga ito ay pawang miyembro ng TFID, ika-negatibo 6 na lihim na martial arts sa ilalim ng bangin. Nakahanap ng pansamantalang damit si Thin mula sa patay na tao para isuot pansamantala. Punit na ang kanyang mga damit, kaya kinailangan niyang humiram ng damit ng iba. Siguro dahil damit ito ng patay kaya medyo luma na. Nagtataka siya kung bakit namatay ang mga ito sa ilalim nito. Mukhang hindi sila sabay-sabay namatay dahil maraming espada ang nakakalat sa lahat ng dako. Kung walang buhawi na humihihip mula sa gitna ng bangin, hindi sila makaakyat mula sa ilalim. Siguro dahil doon kaya walang masyadong impormasyon tungkol sa lugar na ito. Dahil wala nang ibang paraan, balak niyang magmasid sa paligid. Ngunit kailangan niyang huminto pagkatapos ng ilang hakbang. Sa harap niya, maraming bakas ng espada at labanan. Bakit may mga bakas ng tao na naglalaban sa ilalim ng malalim na bangin? Tumilapon ako pababa dahil sa pagsabog, ngunit may nagpunta pa rito para makipaglaban. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti ang mga bakas sa gilid ng bundok, hindi ito ang kaso. Ang mga bakas ng espada na ito ay mukhang pamilyar. Iyon ay Thin Makim Tianvi. Bukod sa ilang bakas, pareho ang mga ito. Hindi kaya ang mga bakas na ito ay inukit bago pa man ang mga bakas sa Jadestone. Hindi nakakagulat na nakita niya ang salitang espada na pamilyar sa itaas. Ito ay mula pala kay Thin Maeki. Nakipaglaban siya sa Sichuan, ADC, Anhai, kaya nakipaglaban siya sa isang tao rito. Ang mga bakas ng espada na iyon ay tiyak na mula kay Sigid. Unang lumitaw si Ege, 500 taon na ang nakalipas, ibig sabihin, kasabay ng aming dinuno. Ang diskarte na ito, hindi ko pa nakita kailanman. Kung ikukumpara sa 6 na diskarte ng espada na natutunan ko, mas malakas ito. Bukod sa huling diskarte ng Thin Makim Tianv, lahat sila ay kapantay. Buti na lang at sa gitna ng kasawian ay mayroong swerte, kaya ipinas kanya kay Nano ang lahat. Bukod pa rito, mayroong bakas ng espada na ibang-iba sa iba. Paulit-ulit itong naganap, katulad ng mga bakas na nakaukit sa Jadestone. Bakit may nakasulat na imposible sa ibaba? Nakuha mo na ba ang lahat ng bakas ng espada rito? Muling likhain mo ang imahe. Agad na lumitaw ang isang illusion sa harap mismo niya. Muling nilikha ng sistema ang mga bakas ng espada na nascan sa 3 na imahe. Nano, una, pagbubukurin ang mga bakas ng espada at pagkatapos ay muling likhain. Nagsimula na ang animation na nagulat sa bida. Nano, pagbabago. Nano, ang mga diskarte ng espada ay inuri sa mga diskarte at pagkatapos ay muling nilikha. Parang ang espada ni Gidit ay isang espada na nagdagdag ng kaalaman ng espada na lumampas sa limitasyon na nagpapahintulot sa mga tao na gumalaw. Nakakagulat na hindi ito kapanipaniwala.
Maaari bang pagsamahin ni Efi, Finma Efi, ang Finma Kim Tian, at ang espada ni Di Gide, Gide. Samantala, sa gitna ng The Kim Di, lumilitaw na ang loob ng bundok ay ang pinagtataguan ni Tidet Esi, Kided Esi. Sumisigaw ang boses ng apat na elder dahil sa sakit. CSDD, ay personal na nagpapagamot kay Yan Guanho, Dan Guanho. Siya ang pinagkakatiwalaang Gizdet Esi, Kidet Esi, sa buong mundo. Dahil sa pakikipaglaban sa Kim Dineth ng TCEE Inas, CCEE Inas, nawala ang kanyang kanang mata, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas pa rin ang kanyang buhay. Karaniwan, iyon ay ang sitwasyon kung saan nawalan na ng isip ang isang tao, ngunit napaka-alerto ni Zekion ni, at sinuportahan niya ako sa pag-atake na nagpapatama sa kahinaan ng matandang lalaki. Kaya nagawa kong makayanan hanggang sa lumitaw ang taong iyon. Hindi inaasahan, sa loob ng 25 taon, muling lilitaw ang isang babae na maaaring umabot sa parehong antas ng dalawang elder. Ikinuwento na ngayon ni Zasku, ang buong sitwasyon kay Bian, at umiyak. Lumilitaw na ang mga nawawalang espesyal na puwersa ay narito ngayon. Hindi pa nakikilala ni CEDD, ang pinuno, ngunit nakadarama siya ng maraming utang na loob dahil nagdadalamhati ang mga tauhan sa kanyang kamatayan. Hindi nagpapasalamat ang apat na elder at gustong magpatuloy sa negosyo. Sinabi ko na rin kanina, maaari mo bang tanggapin ang kahilingan na magpagamot? Ngunit hindi pa rin siya nagbigay ng pahayag. Ang kanyang kilos at aksyon ay nakatuon lamang sa pinto. May dalawang alagad ng Beang na laging nagbabantay ng maingat. Natuklasan na kaya nila? Sa anumang kaso, kakaiba ang kapaligiran dito. Kailangang gamutin ng madalas ang sugat na ito at gagaling ka rin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, umalis si Kidet Esay, ngunit tila may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Narito rin si Scythe Suho, at hindi pa nagbibigay ng anumang paghuhusga. Ang pag-iisip ng dalawang elder ngayon ay nakakalito. Naiintindihan ni Dan Guanho, na binabantayan silang mabuti ngayon. Paano ito? Kailangang mag-transmit ng boses ang dalawa sa isa't isa. Nakipaglaban ako sa mga taong iyon nang dumating ako rito, sabi niya. Pagkatapos, ang sandali nang pumasok siya sa Lee Kim Di ay muling lumitaw. Nang matuklasan niya ang panganib, inihugot ni Big Scythe ang kanyang espada at nakipaglaban. Maraming anino ang lumusot. Ang grupo ng mga espesyal na puwersa na ipinadala upang mag-espiya ay nakipaglaban din ng husto sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang sandali, naging malinaw ang pagkakakilanlan ng mga nakamaskarang tao. Kami ay pawang mga martial artist na nagmula sa nakatagong plantasyon. Sino kayo at anong ginagawa ninyo rito? Itinaas ang yupay para sabihin ang layunin. Lumilitaw na sila ay mga bisita ni Kidet Esay. Paumanhin sa pagiging walang galang. Dahil sa yupay, madali silang nakumbinsi para payagang dumaan. Ngunit bigla, inatake sila ng may-ari ng tindahan at 3 eksperto mula sa kung saan. Napakalakas ng matandang iyon at ang 3 natitira ay mga eksperto rin sa labas ng kategorya. Sa isang iglap, pinatay nila ang mga sundalo ng Didian, at 2 martial artist mula sa plantasyon na nawalan din ng buhay. Ang namumuno ay napakalakas kaya kinailangan ni Big Scythe ang lahat ng kanyang lakas para pigilan siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang tao at tumulong kaya naitaboy nila ang matandang iyon. Tila ang taong tinatawag na tao na iyon ay tinulungan din si Dan Guanho. Naliwanagan ang dalawa at nalaman ang pagkakakilanlan na isa sa mga tao mula sa Ulin 9 Sex at ang elder ng Meang. Walang iba kundi si Kim Huen Nef Tuit, isa sa 5 pinakamalakas na eksperto sa gitnang kapatagan at 9 na martial artist sa ilalim ng taong iyon na sinasabing magiging tagapagmana nila. Sila ay kilala bilang 9 na paksyon at isa sa kanila ay si Kim Huen Nef Tuit. Ito rin ang isang taong may napakataas na reputasyon sa mundo ng martial arts. Tinulungan niya kaming itaboy ang matandang iyon upang makapasok dito. Ngunit hindi pa rin namin nakumbinsi si Kidet Esay.
Siguradong may dahilan kung bakit ganito ang ugali ni Kidet S.A. Kidet S.A. Buti na lang at hindi pa alam ni Huint Nef Tuit, ang aming pagkakakilanlan, ngunit malalaman din nila sa lalong madaling panahon dahil naabot na nila ang Giihasir o baka nakilala na nila kami, ngunit gustong samantalahin kami. Sa ngayon, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ng Bayang sa kalagitnaan ng gabi. Walang ibang paraan. Nagpanggap ang matandang iyon na may-ari ng tindahan at kinubkob ang Kim Dihi, kasama ang kanyang paksyon. Isang alagad ang nagpahayag na hindi sila dapat manatili dito dahil nakumpleto na ni Kidet Esi, ang Kidet Saithot, kaya walang dahilan para manatili. Kahit na ito ay para sa Findan, may mga bagay na kailangang protektahan. Gayunpaman, nahanap na nila ang lugar na ito, kaya sa lalong madaling panahon, susubukan ng lahat na lampasan ang Gif at ang Di-Net-Tir-Tif. Bakit mo sila tinutulungan, Ikis? Anumang anggulo, parang nagmula siya sa masama o magyo. Dahil tama ang sinabi ni Gif Idrivgya, muling nagsalita ang alagad, sa ngayon, hindi ko na nakikita ang taong iyon. Lahat sila ay nagsuot ng maskara, kaya siguradong may itinatago. Hindi ba't nagpuntirya rin sila kay Kidet Esai? Hinayaan na ito ni B. Kim, dahil ang pangunahing intensyon ay hayaan ang grupo ni Finye, at CCE-Ines na maglaban. Gagamitin namin sila bilang panangga upang pigilan ang mga taong iyon at makabalik sa bundok ng kasama si Kidet Esi. Pagdating sa bida, hindi malinaw kung paano siya nakaakyat sa tuktok. Sa ilalim ng bangin, umaalingaw pa rin ang mga tunog ng pagsasanay ng walang tigil. Ang kapangyarihan ng demonyo ay inilabas mula sa Finmakim, sa isang malaking paraan. Masipag pa rin siyang nagsasanay batay sa mga bakas ng espada na nakaukit sa bato. Tunay nga, nagdala ito ng maraming tagumpay, kasama ang mga bagay na walang nakakaalam. Masigasig siyang sumayaw ng espada ng 4 na oras, kaya napagod ang katawan ni Fin'i. Hindi ito madali. Hindi katulad ko si Finmaeti. Hindi lamang siya marunong sa martial arts, ngunit sinubukan din niyang lumikha ng bago sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa espada ni Gideth. Bagamat sa huli ay nabigo, ngunit marahil ito ay dahil sa limitasyon ng katawan. Inilago lamang ni Gideth, ang diskarte ng espada sa limitasyon ng katawan ng tao. Kahit na ang mga mag-aaral ng martial arts ay karaniwang may perpektong katawan, sa huli ay hindi rin nila kayang pigilan ang limitasyon. Kaya marahil isinulat ng ninuno ni Fin'i, ang 3 salitang iimposible, ngunit iba si Fin'i, sa kanyang ninuno dahil nagawa niyang bumuo ng mga diskarte na lumampas sa limitasyon ng tao. Kaya niyang gawin ang mga paggalaw na ginawa ng kanyang ninuno para subukan. Dahil hindi ito perpektong martial arts, ang pinakamahirap na bagay ay gamitin ang mga paggalaw na nilikha at pagkatapos ay pagsamahin ang mga ito. Ang Finmakim Tian ay kasalukuyang napakaangkop para sa mga diskarte sa paggalaw ng espada. Parang ang katawan ay lumilikha ng isang serye ng mga diskarte. Ginamit ni Fin'i, sinano para mag-simulate at suriin ang mga paggalaw ng espada. Higit sa lahat, gustong makamit ng bida ang enlightenment sa pamamagitan ng paglabag sa kanyang limitasyon. Kaya, patuloy siyang pinagsasama ang mga bagong diskarte sa espada sa maraming paraan hanggat maaari. 4 na oras na ang lumipas mula ng mga pagsubok at nakuha ang 7 pagkabigo. Hindi tumigil si Fin'i, sa paggamit ng Finmakim Tian, hanggang sa naubos ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya. Ang mga umiiral na diskarte ng espada at ang mga diskarte ng espada na lumalabag sa limitasyon ay hindi nagkasundo. Dapat sana ay nagkasundo sila sa ilang aspeto. Nang maisip niya ito, alam niya na hindi kailangang gamitin ang lahat ng umiiral na diskarte ng espada. Kung walang epekto, maaari itong tanggalin. Ang pagtatakda ng mga limitasyon para sa iyong sarili ay hindi ka magiging malaya. Ang pagkakaisa ay nangangailangan ng kasarinlan. Nagmumula ito sa pagbubukas ng puso, hindi sa pagpigil sa sarili. Sa sandaling ito, may hindi inaasahang nangyari sa kanya. Ang enlightenment ay nagmula sa proseso ng paghabi na nagkasundo. Kaya't naabot niya ang
na may kakayahang ganap na kontrolin ang panloob na enerhiya. Gayunpaman, sa mas mataas na antas, ang isang tao ay naging malaya dahil sa pagiging nakatali ng isang tao, dahil sa pagkontrol sa ki ng taong iyon. Kapag nagkasundo ang loob at labas, maaari itong umikot at ito ay napakahiwaga at ninanais din ng mga nag-aaral ng martial arts. Ang Siadgi ng enlightenment na tinatawag ng mga martial artist ay ang biden. Bumalik sa tirahan ni XDD, si Gi Kim, Bihi Kim, ay dumalaw sa kanya at mukhang hindi rin siya komportable. XDD, abala ako, ano ang kailangan mo? Kim, Bihi Kim, pumunta ako rito dahil may gusto akong sabihin. Sa tingin ko, kailangan nating tipunin ang lahat ng mahahalagang bagay at umalis sa madaling araw. XDD, iyon ay iba sa ipinangako mo sa akin. Sumang-ayon ka na maaari akong magsaliksik dito upang matugunan ang iyong mga kondisyon. Alam ni Huyn Neftuit na nagbago na ang sitwasyon kaya wala siyang magawa. Huyn Neftuit, ang ibig mong sabihin ay ang mga tao sa labas ng Likimdith. Sa paglipas ng mga taon, ilan ang tulad nila, bakit bigla ka na lamang naging ganito ngayon? Napakapanganib ng mga taong iyon. Kung dinukot ako bago makumpleto ang Kidet Scythot, mababaliwala ang aming planong Findan. Hindi ba't nangako kang tutulungan ang Sedfi na mapanatili ang kapayapaan pagkatapos mong mawala ang iyong mahalagang bagay? Hayaan ninyo kaming protektahan ka mula sa masasamang tao. Pagkarinig sa mga salita ng aliw, walang magawa si Kidet Esi, kaya naintindihan ni Gi Kim, Bi Kim, Baang ang ibig sabihin. Huyn Neftuit, kung gayon, mangyaring maghanda bago ang gi mo para makaalis na tayo. Sinara ang pinto pagkatapos ng pahayag na iyon. Nang hinasit si Daddy, sa kawalan ng magawa. Pagkatapos ay bumalik si Huyn Neftuit, at nagulat ang kanyang tauhan, napansin ko ang mga kakaibang paggalaw sa paligid ng gubat. Pakiramdam ko ay lumalaki ito, kaya marahil ay darating sila sa madaling araw. Huyn Neftuit, gagamitin ba natin sila bilang pain tulad ng plano? Sila ay magiging perpektong pain. Sa sandaling nakahanda na si Kidet Esay, agad na tayong aalis. Punong-puno pa rin ang galit si Kidet Esay. Tunay ngang isang pagpipilian sa pagitan ng dalawang masamang bagay. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong daogyo, dojo, at ng mga taong iyon sa labas? Kahit na tumanggi ako, susubukan pa rin nila akong pilitin na sumama sa kanila. Nalulungkot talaga si Kidet Esi, na iwanan ang lugar na ito na protektado na sa loob ng maraming henerasyon. Tumingin siya sa Shjai ng medisina at sinuri muli. Tunay nga, ang kaalaman sa loob ay nakakatulong sa anumang kagyat na bagay na sinabi ni Bi Kim, Baang. Habang nanonood, narinig niya ang pagtatalo mula sa labas, nasasaktan ang kaibigan ko, hindi ko ba siya mapapagamot? Pagbukas niya, paulit-ulit na sinasabi ng alagad ng Ayang kay CFDD, ayos lang, sige na at ayusin mo na ang iyong mga gamit. Napakawalang puso talaga. Balak mo bang iwanan ang pasyente habang sila ay nasasaktan? Suportahan ni Gian, si Dixon Ho, at nagsalita. Sa huli, kailangan pa ring suriin si Div Kim. Mukhang seryoso, kaya nagtagpo ang mga mata ni CSDT, kailangan kong suriin ang kanyang kalagayan. Hindi ako magtatagal. Pumasok ka. Pagkarinig nito, wala nang ibang nagawa ang mga nagbabantay. Mukhang pagod at maputla ang mukha ni Aid Sanho. Nagpaalala si Kidet Ezi, sino man sa inyong mga lalaki, lumabas kayong lahat. Tinulak din ni Gian, ang mga uto-utong Bayang. Ano ba kayo? Kami ang dapat sumubaybay kay Kidet Ezi. Ngunit nagmura ang katutubong kapatid ni Fin-il, ng sunod-sunod. Gian, dahil lalaki kayo, dapat alam ninyo kung ano ang hiya. Paano ninyo titingnan ang katawan ng isang babae ng basta-basta?
Parang hindi pa kayo nakakakita ng ganito dati, kaya gusto ninyong sumulyap. Dahil maingay, nagpa siya si CSDD na ipaalala. CSDD, bakit nakatayo pa rin kayo riyan? Lumabas na kayo. Sa wakas, isinara ang ST-DAN ni Tidet Eze, at lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Igyan. Sa panig ng kanyang lider, sa oras na ito, ang panloob na enerhiya ay halos walang limitasyon. Ang EV ng universo ay dumadaloy. Ang bilis ng pagtaas ng panloob na enerhiya ay dumoble. Gayunpaman, hindi ko pa rin mapagsundo ang mga diskarte, ngunit halos mapataas ko ang aking kapangyarihan sa 2 hanggang 3 bahagi kumpara noong nasa Sirigiha City pa ako. Tumaas na ito ng malaki. Kaya, dahil nahulog siya sa bangin, naabot ni Finir ang Windhead. Tila napakasaya niya at nakalimutan na mayroon pa siyang maraming tao na kailangang protektahan. Naantala ko na ang labis na oras para mag-focus. Siguradong iniisip ni na SF2, ZESQ, at ng mga tauhan na patay na ako, kaya dapat akong kumilos ng mabilis. Pagdating sa paanan ng bundok, nadismaya rin siya. Hindi niya alam kung paano akyat sa ganitong matarik na pader ng bato. Ngunit nang tingnan niya ang espada na nakatusok doon, nakaisip siya ng magandang paraan. Kaya hindi na ako kailangang umikot pa. Lumilitaw na balak niyang tapakan ang espada para umakyat ng paunti-unti, ngunit ang tao ay hindi katulad ng taya ng langit. Pagkatapos ng maraming taon, sa bigat ng isang maisapat na gulang, hindi na kayang pasanin ang oksihenasyon. Nahulog si Finir, at nagmadaling inihugot ang espada para mabawi ang kaligtasan. Akala niya na gagamitin niya ang EED scheme, upang lumikha ng isang tatapakan para umakyat ng madali, ngunit napakalakas ng hangin sa ilalim. Maging si isang eksperto sa Kintian, ay hindi ito magagawa rito. Sa kawalan ng pag-asa, ang tanging bagay na natitira ay gawin ito sa pinakasimpleng paraan. Mula sa kamay, lumitaw ang Finmakim. Kailangang maingat na umakyat ng paunti-unti ng bida. Bagamat mabagal, ngunit ligtas. Sa Likim DC, ibinalita ni Tidet SA, ang paghahanda. Handa na ang lahat ng kagamitan. Hating gabi na ngayon. Kaya ang grupo ni Chionpung ay natutulog pa rin. At walang sinumang nakapapansin. Inutusan ni Hyun Wonseol ang kanyang mga tauhan. Nakumpirmahin muli at dalhin si Kidat Sai Jumrosa. Ang trabaho niya ay tawagin ang mga disipulo ng kanilang sekta upang tumulong. Kapag nalaman nila, tayo ay nakalayo na ng husto. Kung matatanggal natin ang batong jade at ang mga mekanismong bitag na nagsiselyo sa lugar na ito at makalabas, mabilis na makakapasok ang mga nasa labas. Ito ang aking perpektong estratehiya ng paggamit ng kaaway laban sa kaaway. Sumunod ang tauhan at agad na tumakbo patungo sa silid-aklatan. Ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. Ang ibang mga tauhan na nagbabantay sa bubungan ay nawala na lahat. Dahan-dahang bumukas paloob ang pinto. Para tingnan kung may anumang kilos. Lahat ay kumikilos na. Pero ano kaya ang nangyari sa taong nasa kisam? Ngunit tila hindi ito kasing dali ng inaasahan niya. Agad niyang binuksan ng malaki ang pinto para makita ng mas malinaw. Walang nagbabantay sa loob nito. Ang lahat na nakahiga ay mga disipulo ng Wudang sect. Hindi ba tumalab ang pampatulog na inilagay ko sa gamot nila? Pagkatapos mag-isip, tumawag siya ng iba pang mga tao para sumama sa kanya para makasiguro. Sinuri nila ang ilang iba pang silid, ngunit hindi rin maganda ang sitwasyon. Lahat ay napabagsak ng walang bakas. Nang suriin ng mas maigi, patay na sila. Hindi lang nahimatay. Nagalit ang lalaki at sumigaw habang tumatakbo palabas. Nawala na ang needed say. Maghiwa-hiwalay kayo at hanapin siya. Hahanapin ko ang Wudang. Ikim, kayo ang maiiwan, halughugin ninyong mabuti. Sa sandaling iyon, nasa pintuan siya ng lihim na lagusan. Ang taguan ng Kirid Esay. Ilang mga disipulo ng unang henerasyon. Ang buong lakas na sinusubukang hilahin ang pangunahing mekanismo. Pababa, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila ito magawa. Isang lalaki ang nagmamadaling dumating, humihingal at walang pagbati na sumigaw.
Ang 6 na tao sa silitrabaho kasama ang needed ay nawala na lahat. Kasalukuyan naming hinahalughog ang loob ng mansyon. Nang marinig ito, galit na sumigaw si Hyun Won Seol. Sinira na nila ang lihim na lagusan at tumakas na. At iyan pa ang sinasabi mo? Kaya pala alam na niya ang plano at narito na siya. Nagmamadaling buksan ang pinto. Dahil masyadong matagal. Hindi na nila magawa sa manumanong paraan. Kaya inutusan ni Gi Kim ang mga disipulo na tumabi. Ang pumipigil sa mekanismo ay nasira na. Kailangan nilang piliting makalabas. Narinig ang mga pagyanig at isang tao ang nagmamadaling humula. Siguradong gumamit ng pulbura ang grupong iyon. Huwag kang mag-alala, ang pinto ay may ilang mekanismong bitag at batong jade. Matatagalan sila. Mula sa labas, narinig ang mga babala. May mga kaaway na pumasok. Sira na ba ng tuluyan ang perpekto kong plano? Ang matandang babaeng ito na si Jum Rosa. Paano niya nagawang saksakin ako sa likod? Kasabay nito, ligtas nang nakaalis ang mga tauhan ng bidang lalaki, Cheonpong. Ang ingay sa labas. Siguro ay dumating na sila sa mansyon, ano? Pinuri ng ika-4 na elder. Sina Hobugwan at Hodanju ay biglang naging matalino. Kaya nila nadala ang Kided Esay. Ngunit si Baekgi ang pinakapagod sa lahat. Kinailangan niyang buhatin ang isang tipak ng laman na mas mabigat pa sa isang kaban. Pala, dahil matagal nang hindi nakakalakad. Nagpabuhat si Jumro sa bago pumayag umalis. Nagpaalala si Yeon Mokhwa na nagmamadali na ang oras. Walang oras para magreklamo. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, isang malaking harang ang lumitaw sa harap ng elder. Nakita ito ng Gided Say at ipinaliwanag. Nahaharangan ng bato, itulak niyo lang para matanggal. Kaya lumapit si Yeon Mokhwa para gawin iyon. Ang panloob na enerhiya ni Ele sa kanyang kamay ay masaganang lumabas. Sa isang iglap lang ay nadurog niya ang malaking bato. Ngunit pagkasungaw pa lang niya ng ulo, narinig ang sigawan mula sa ibaba. Maraming mga taong nakaitim na kasuotan ang naghihintay na. Nag-alala ang ika-4 na elder. Kahit nagmamadali, aabot din sila sa 20. Ako ang maunang sumugod. Sumunod kayong lahat sa akin. Pagkasabi nito, nawala ang kanyang anyo at lumitaw agad sa ibaba. Sunod-sunod silang pinaslang ng walang awa. Tunay ngang pagkatapos maluklok bilang ika-2 elder. Mas lumakas pa si Yeon Mokhwa. Isang lalaki sa malayo ang nakitang hindi ubra, kaya gumamit ng maruming paraan. Dumukot siya ng nakatagong sandata, mula sa kanyang katawan para umatake ng pataksil. Nakakainis tingnan. Kaya ginamit niya ang kanyang enerhiya ng espada, Kim Gile, para atakihin ito. Mabuti na lang para sa lalaking iyon, isang kasamahan ang tumakbo para itulak siya palayo. Bahagyang kumunot ang noo ni Elder Yeon Mokhwa dahil muntik na niyang matalo ang dalawa. Ngunit bago pa siya makapag-isip, isang malakas na panloob na enerhiya ang biglang lumipad patungo sa kanya. Diretso ito sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang at naramdaman niya ito agad at nasangga. Hindi lang isa, kundi ilan pang sunod-sunod na atake ang dumating. Dahil alam na niya, hindi na ito naging mahirap. Pagkatapos, sunod-sunod na mga eksperto ang lumitaw mula sa kung saan. Mula sa mga palumpong at mga puno, hindi mabilang na mga taong nakaitim ang sumugod. Narinig ang malakas na tawa ng matandang may-ari ng bahay panuluyan. Tunay ngang narito kayo, tulad ng inaasahan ko. Ang mga lugar na tulad nito ay hindi lang iisa ang pasukan. Iyon ba ang Mided Esay? Hindi ko inaasahang ganyan siya kataba. Kusang lumantad si Monju. At tila galit na galit pa rin siya sa matanda. Dahil sa ginawa nitong patibong sa mga nakaraang kabanata. Nagbabala siyang ihwa sa ika-2 elder tungkol sa kalaban sa harap nila na napakahirap talunin. Ang aura, Yigitiran, ng taong katabi niya ay hindi rin normal. Hindi bababa sa panimulang antas ng pagbabago, ay hasid ang lakas niya. Hinugot ng matandang lalaki ang kanyang espada at nagpaalala sa kanyang mga tauhan. Ako ang haharap sa 2 iyon. Kayo na ang bahala sa iba pa. Lee Jong-il. Opo, at kumalat sila para palibutan ang mga ito. Samantala, ang pinakamalakas,
Itinaas ang kanyang espada at itinutok diretso kay Yon Mokhwa. Tunay ngang magaling ang kanyang pakiramdam. Nang piliin niya ang pinakamalakas para unang atakihin. Habang lumalaban, mabilis na lumingon ang ikalawang elder. Nagpapaalala sa lahat na protektahan ang Gigit SC sa lahat ng paraan. Kaya ang apat ay napilitang magdepensa. Para masiguro ang kaligtasan ni Jumrosa. Si Baekgi ay sobrang pagod na, parang kalabaw. At kabayo na pinapangunahan pa ng babae. Ako ang haharap sa matandang iyon. Ikaw na ang bahala sa hindi nakamaskara. Hinati ng ikaapat na elder ang gawain kay Elder Yon Mokhwa. Ngunit alam na ng kalaban at sumugod ito para harangan ang daan. Saan ka pupunta? Kayong dalawa ay para sa akin. Ang lalaking may dalawang espada mula sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim ay lumapit kay Muonju. Nagulat ang babae ni Cheonpong. Dahil hindi pa siya nakahanda. Bigla, napansin niyang may mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Sakto niyang nahugot ang espada para masangga ito. Kung hindi ay namatay na sana siya. Nalaman ni Lee Joong-il na inatake siya ng isang kakaibang enerhiya na kumokontrol ng espada, ay Yidin Kim. Ngunit hindi niya alam kung saan nanggaling. Bukod pa roon, hindi mabilang na mga espada mula sa ilalim ng bangin ang tumilapon pa itaas. Napangiwi ang lalaking may dalawang espada. Dahil hindi niya talaga matukoy ang kalaban. Nagbabala rin ang tauhan sa tabi niya na nagmamasid. Ang pader ng bangin kung saan nakaukit ang mga salita ay walang tigil sa pagyanig. Tumingala si Lee Joong-il. Naintindihan na niya. Hindi talaga gumagalaw ang bundok. Ang ingay na iyon ay mula sa mga espada sa pader ng bangin. Unti-unti. Hindi mabilang na mga espada ang dahan-dahang humuhugot mula roon dahil sa isang maladyos na lakas. Ito ay ikinagulat ng mga tao mula sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim. Ngayon, lahat sila ay nakatutok sa labanan sa ibaba. Pati ang matandang may-ari ng bahay panuluyan ay huminto sa pagkilos. At lumingon para magmasid. Hindi pa rin niya matukoy kung sino ang gumawa nito. Mula sa ibaba, isang pamilyar na anyo ang lumipad pa itaas. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan ni Cheonpong sa sobrang gulat. Ang minamahal na lalaki ni Muonju ay nagbalik. Natulala siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang puso niya ay muling kumabog ng malakas. Akala niya ay nagbalik ang kaluluwa ng kanilang pinuno. Ngunit tila hindi ganoon. Dahil ang mga mata nito ay puno ng buhay. Mukhang ninuno ng makalangit na demonyo, Fin Maehi. Ilang sandali bago iyon. Si Cheonpong ay hirap pa ring umaakyat sa bundok gamit ang mga espada. Humina na ang hangin kaya naging maayos ang lahat para sa kanya. Ngunit mula sa itaas, tila may mga ingay ng labanan. Kaya naramdaman niya ang maraming magugulong enerhiya. Sa mga panloob na enerhiyang iyon, marami siyang nakilalang pamilyar. Tunay ngang pagkatapos lang ng isang gabi, sa amoy pa lang. Naalala na niya ang amoy ni Muonju. Kung ganito pa rin ang paraan ng pag-akyat ko, mahuhuli na ako. Pagkatapos, ang espada ng makalangit na demonyo, Fin Makim, ay naging sasakyan ng bidang lalaki. Tunay ngang na-master na niya ang antas ng lalim, Huinye. Kaya mula sa pader ng bangin ay lumipad siya pataas. Sa isang iglap, pagbalik sa kasalukuyan, si Muonju ay nakanganga pa rin habang nakatingin sa kalangitan. Ang kanyang lalaki ay parang isang Diyos mula sa mga kwento. Ang tingin niya ay nagbago na rin ng husto. Nagpapahiwatig na may nagbago mula nang mahulog siya. Ilang beses niyang kinusot-kusot ang mata. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Muonju. Walang tigil ang pagkurap ng kanyang mga mata para makita kung totoo ba. Na nagbalik si Cheonpong. Pagkaraan ng ilang sandali, humagulgol siya. Habang tinatawag ang pangalan ni Cheonpong. Buhay ka pa pala, pinuno. Sumigaw din sa tuwa ang ibang mga tauhan. Dahil walang nangyari kay Cheonpong, Finma. Napansin ni Elder Yon Mokhwa. Siguradong naabot na ng ating leader ng kulto, Gyuji, ang antas ng lalim. Sa isang gabi lang, ibang-iba na siya. Ang leader ng kulto ba talaga ang pinili ng Diyos ng demonyo, Makide? Hindi rin makapaniwala ang matandang may-ari ng bahay panuluyan. Hindi kaya iyon ang lalaking nahulog sa bangin?
Malinaw na namatay na siya dahil sa pagsabog noon. Ang makaligtas at magbalik ay talagang imposible. Pakiramdam ko ay hindi siya nakaligtas dahil sa swerte. Kundi naging ibang tao na siya kumpara noon. Noong una, akala ko ang antas niya ay nasa sukdulang antas ng pagbabago, HCFE lang. Pero ngayon, siguradong naabot na niya ang antas ng lalim. Kung gayon, may misteryo sa ilalim ng bangin na iyon. Malinaw na iyon ay pag-aari ng Gilded Essay. Kung magpapatuloy ito, mapapahamak tayo. Habang nakatingin sa kanyang tauhan, tumawa siya ng malakas. Buhay ka pa pala. Binabati kita sa pag-abot mo sa antas ng lalim. Huwag ka nang tumayo lang dyan at magyabang. Bumaba ka rito at lumaban tayo. Alam kong hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng espadang iyan ng mag-isa. Hangal na bata. Sa harap ng isang eksperto sa antas ng lalim na kapantay mo. Nangangahas ka pang manlinlang. Kahit na patuloy kang gumamit ng enerhiya, evasive. 12 espada lang ang kaya mong kontrolin. Mukha ba akong nanlilinlang? Sagot ni Chionpung. Sa ibaba, patuloy pa rin sa pagyayabang ang matanda, kung hindi iyon, ano pa? Sa itaas, si Chionpung ay inactivate ang sistema ng nano para sa remote control ng 128 na espada. Ayon sa utos ng may-ari, agad na nalock ang mga target. At sabay-sabay na lumipad pababa ang mga espiritual na espada. Napakabilis ng mga ito. Kaya hindi man lang nila namalayan. Lahat sila ay natigilan sa kanilang kinatatayuan at tinanggap ang parusa. Ang mga tauhan ng matandang may-ari ng bahay panuluyan ay agad na namatay. Ilang espiritual na espada rin ang mabilis na lumipad patungo sa kanya. Ngunit ang isang ito ay natauhan at madaling nasangga ang mga ito. Posible ba talaga ito? Ano ba ang kayarian ng utak niya? Samantala, si Lee Joong-il ay nagbabanta pa ring atakihin si Muonju. Ginamit niya ang kanyang mabilis na anyo. Itinutok ang espada diretso sa mga taong nagpoprotekta sa Gilded Essay. Dahil masyadong nakatutok kay Chionpung. Hindi siya nakapaghanda. At ang matalim na dulo ng espada ay dumiretso sa kanyang noo. Ngunit sakto, huminto ito na parang may pumigil. Napangiwi si Muonju. Nagmamadali siyang naghanda, ngunit huli na ang lahat. Sa huli, ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata para tanggapin ang kamatayan. Sa malapit, bumaba si Chionpung na napakabilis. Nilagpasan niya ang lahat ng kaaway para makarating sa kanyang babae. At agad niyang nalapitan. Ang lalaking may 2 espada mula sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim sa isang iglap. Isang mahabang hiwa ang tumago sa katawan nito. At kaunting-kaunti na lang. Wala na sana ang buhay ni Muonju. Paunti-unting tumulo ang dugo mula sa lalamunan ng lalaki. Saka ito tumalsik kung saan-saan. Ang eksenang ito ay ikinagalit ng matandang lalaki. Sumigaw siya at minura si Chionpung bilang isang hinayupak na laging umatake ng pataksil. Habang tinatadyakan ang kalaban pababa. Sunod-sunod na nag-ulat ang sistema ng nano sa may-ari. Ang rate ng pagkonsumo ng enerhiya ay lumampas sa 75%. Dahil sa sobrang karga sa utak. Naantala ang sistema ng remote control. Tunay nga, naapektuhan ang mga espada at lumihis sa kanilang landas. Napansin ng hindi mabilang na mga taong nakaitim. Na hindi na makontrol lahat ni Chionpung ang mga espada. Dahil sa sobrang pagod, nagpaplano siyang unti-unting magpalakas. Gagamitin ko na lang ang pangunahing sining pandigma para talunin sila. Ilang lalaki ang natakot nang makita iyon. Buhay pa rin si Chionpung kahit ganyan na. Halimaw! Siya ba talaga ang Diyos ng demonyo? Ito na rin ang pinakamagandang pagkakataon para sa matandang lalaki. Na umatake sa isang iglap. Sumugod siya at lumapit ng si Chionpung ay nagpabaya. Ngunit nakabawi na agad ng panloob na enerhiya si Chionpung. Kaya tumayo siya para protektahan si Muonju. Ginamit niya ang espada ng makalangit na demonyo para agad na masangga ang espada nito. Mukhang dehado pero hindi naman pala. 2 malalakas na enerhiya ang nagbanggaan at dumagundong. Ang ibang mga tauhan ay nagmamasid lang. Hindi makapaniwala sa kanilang pinuno. Napakalakas niya. Akala ko naubusan na siya ng panloob na enerhiya. Bakit?
Ang dami pa rin. Ang espada ng kalaban ay walang tigil sa panginginig. Nang makitang nag-iisip ito ng kung ano-ano, iwinasiwas ni Chionpung ang kanyang espada gamit ang kabilang kamay. Habang sumasangga, sumigaw ang lalaking ito at nagpaalala sa kanyang mga tauhan. Palibutan ninyo siya at agawin ang bidetsay bago kayo umalis. Nang marinig iyon, hindi mabilang na mga taong nakaitim ang sumugod patungo kay Baekgi. 10 mga tama ng espada mula sa kung saan ang lumipad patungo sa kanila. Walang pumipigil kay Elder Yon Mokwa. Kaya nalipol niya silang lahat. Lintik! Dahil lang ba sa halimaw na ito kaya nasira ang plano ko? Natakot siya sa anyo na nasa harap niya. Mukhang nasa 20 taong gulang pa lang siya. Pero kaya na niyang makipantay sa 5 sa pinakamalalakas na eksperto. Sino ba talaga ang taong ito? Ang sitwasyon ngayon ay tuluyang nabaligtad. Nang ang grupo ng bidang lalaki ay ginamit ang kalidad para daigin ang bilang. Kapag naubos na ang panloob na enerhiya niya, saka lang natin siya matatalo. Wala na siyang magawa. Pagkatapos niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake, wala na akong ibang pagpipilian kundi tumakas. Nang mapansin na may kahinaan ang kalaban, unang umatake si Chionpung. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak pababa ang armas sa kamay ng kalaban. Nang makitang mahirap, kusang umatras ang matandang lalaki. Kasabay nito, muling lumitaw ang matigas na enerhiya, Sian-ili, sa kanyang kamay. Pagkatapos, lahat ito ay naikonsentra sa dulo ng kanyang espada para umatake. Tanggapin mo ang ataking ito. Ang enerhiya ng demonyo, Magili, mula sa espada ng makalangit na demonyo ay lumabas din para sumangga. Ang dalawa ay sumugod. At walang tigil na nagpalitan ng atake. Ang anyo ng eksperto mula sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim ay paulit-ulit na naglalaho at lumilitaw. Saan man niya itutok ang kanyang espada, agad siyang nawawala sa harap ng mga mata. Saka umiikot-ikot na parang ipu-ipo bago sumugod. Nakita ng kanyang mga mata ang kahinaan ni Chionpung. Agad niyang itinutok ang espada roon. Ngunit paano ito magiging ganoon kadali? Hinila ni Chionpung pabalik ang kanyang espada at agad na nasangga ito. Kaya pala, ang hinayupak na ito ay mula sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim. Alam niya ang aking sining pandigma? Hindi maganda ito. Kailangan kong makaalis dito. Umatras siyang muli dahil natuklasan na ang kanyang tunay na pagkatao. Kasabay nito, nagpakawala siya ng maraming enerhiya ng espada para hadlangan si Chionpung at mas madaling makatakas. Umiwas si Chionpung at dumiretso para lapitan siya. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay ikinagulat ng matanda. Naalala niya na ito ang kahanga-hangang pamamaraan na madalas gamitin ng espada ng malakim. Kapag nananakop. Kaya pala, ikaw pala ang miyembro ng kulto ng demonyo, Magyo, na nakamaskara noon. Nang marinig ang kwento, naintindihan ni Chionpung na ang tinutukoy nito ay ang dakilang tagapagtanggol, Aiki. Noon, naikwento na rin ito ang pakikipaglaban sa isang tao mula sa Zhejiang na gumagamit ng sining pandigma ng espada ng banal na agila ng sukdulang talim, si Gide Genfkim. Kung ang hinayupak na ito ay miyembro ng kulto ng demonyo, kahit mamatay pa ako, kailangan ko siyang lipulin. Kahit man lang para sa aking sekta. Nang makilala ang mortal na kaaway, hindi na nagtangkang tumakas ang matandang lalaki. Huminto siya at sumugod, walang tigil na umatake. Gamit ang pamamaraan ng sukdulang talim. Ito ang teknik na magpapahirak sa iyo. Sa pagkakataong ito, huwag kang umasang makakatakas sa akin. Ngunit ang enerhiya sa loob ni Chionpung ay kumalat. Parang ang maalamat na lumilipad na dragon sa langit, Long Fifen. Lahat ay naharang. Sa isang atake lang. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa gulat. Dahil sa buong gitnang kapatagan, Tronghuin, walang sinumang makakagawa niyon. Dahil dito, matagumpay na nakalapit si Chionpung. Sa isang iglap, malakas na iwinasiwas ng kanyang braso. Diretso sa lalamunan ng kalaban. Ang matandang may-ari ng bahay panuluyan ay pasibong itinaas lang ang kanyang espada. Para sumangga ng mahina. Unti-unti, patuloy siyang umatake ng sunod-sunod. Kaya unti-unting napapaatras ang kalaban.
Habang tumatagal, bumibilis at lumalakas ang kanyang mga atake. Kaya ang espada sa kamay ng kalaban ay tila malapit ng mabasag. Sa isang iglap, nabasag ang armas nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makabawi sa gulat. Dahil sa napakabilis na pamamaraan. Lumipad si Chiyunpong paatras. Habang ang kalaban ay nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan. Ang lupa sa ilalim ay tila may sumabog na malakas na puwersa. Isang malakas na pagsabog ang yumanig. Na ikinahilo ng mga manonood. Natakot ang mga tauhan. Dahil ang kanilang pinuno ay nasa gitna rin ng pagsabog. Sa gitna ng alikabok at usok. Ang anyo ng kalaban ni Chiyunpong ay nakatayo pa rin ng hindi gumagalaw. Ngunit ang dugo sa kanyang katawan ay bumulwak ng malakas. Habang nasasaktan, umungol siya at nagtanong. Bakit mo alam ang sining ng espada ng kagalang-galang, Nisay? Bago pa makapagsalita, ang katawan ng eksperto mula sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim ay bumagsak na. Ginamit ni Chiyunpong ang sapat na lakas para hindi mamatay agad ang lalaking ito. Dahil kailangan niya itong buhayin. Para matanong tungkol sa misteryosong sekta. Nang akmang susuriin ang katawan, nagmamadaling tumakbo palapit ang ika-4 na elder. Sumigaw siya at humingi ng tawad kay Chiyunpong. Dahil sa kanyang kapabayaan habang nagtatrabaho. Biglaan ang nangyari, walang may kasalanan. Ayos lang iyon. Tumayo po kayo, Elder Yang Bantiranglo. Si Kidan Sai Jumrosa ay nakilala rin ang binatang nasa harap niya bilang ang pinuno. Nakaliligtas lang ng grupo. Walang tigil siyang umiiyak. Napansin din ni Chiyunpong si Baekgi. At nakitang ang kanyang tauhan ay parang matutuyo ng bangkay. Nang akmang babatiin ang Gided SA. Isang kilos ang kanyang napansin. Mula sa malayo narinig. Ang mga nagmamadaling kaluskos. Pala sa labanang ito. Tila may ilang tahimik na nagmamasid. Tiyak na mga disipulo ng Wudang. At partikular na ang mga elder ng sektang ito. Kabilang si Hyun Won Seol. Natatakot din siya na kahit isa siyang miyembro ng 9 na sekta. Hindi niya kayang talunin si Chiyunpong. Kailangan niyang bumalik sa Wudang. At dalhin ang buong lakas nila dito. Siguro kailangan din niyang humingi ng tulong sa magkasanib na hukbo ng hubi ng alyansa. Hingal na ang disipulo sa likod, hindi na makahinga. Mula sa likod. Mabilis na lumipad ang matigas na enerhiya para harangan ang daan. Nagmadali si Gi Kim ng Wudang na paalalahanan ang disipulo na mag-ingat at yumuko agad. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, hindi niya nagawa iyon. Diretsong tumagos ang atake sa kanyang dibdib at pabulong niyang sinabi. Tulungan ninyo ako, Senior. Nang makita ang espadang nakabaon sa kanyang likod. Napagtanto niya ang nasa loob ng abandoned Sword Valley, Gi Kim Di. Kahit sa ganitong kalayuan, ramdam pa rin niya. Talagang isang halimaw ang eksperto sa antas ng lalim, Huinye. Dahil masyadong kailangan ng oras. Dapat niyang madali ang humingi ng tulong sa kanyang mga kaalyado. Pagkatapos mag-isip, nagsimula siyang kapain ang katawan ng kanyang disipulo. Pagkatapos ay inilabas niya ang aklat na ninakaw mula sa silid-aklatan ng Gided SA. At wala siyang ibang nagawa kundi iwan ang katawan ng disipulo. Sa ilang at liblib na kagubatan. Pagkatapos ay tumakbo na rin siya para hindi mahuli. Ngayon tatawag ako ng tulong. Kailangan kong gawin ang lahat para makatakas dito sa anumang paraan. Pagkatapos, babalik ako. Si Chiyunpong ang kumontrol. Sa mga espiritual na espada kanina. Dahil sa teknik na ito, bumaba ng mabilis ang kanyang lakas. Dahil hindi niya kayang habulin. Inutusan niya si Yeon Mokhwa na pumunta sa pinangyarihan. At suriin ang sitwasyon. Pagkatapos niyang marinig ang utos, lumipad na siya agad. Agad niyang nakita ang bangkay ng disipulo ng Wudang na nakahiga sa harap niya. Sa ganitong kagubatan, napakakatiyak pa rin ang kanyang pag-atake. Ang pakiramdam ng enerhiya ng pinuno ng kulto ay tumaas at nakakatakot talaga. Narito ang mga yapak ng isa pang tao. Siya kaya iyon? Kung siya nga ang iniisip ko. Kailangan ko siyang habulin agad. Kung makakatakas siya, maaaring mapanganib ang lahat pagbalik namin sa sekta. Pagkatapos, walang takot na ipinagpatuloy ni Elder Yon ang paghahanap. Sa labanan,
Nagawa ng itambak ng mga tauhan ni Chionpong ang mga bangkay. Nagpaalala si Baekgi kay Hobugwan na linisin ang lahat ng bakas. At huwag mag-iwan ng anuman. Bakit natin sinusunog lang ang mga bangkay dito? Marami ring mga katawan sa loob ng mansyon. Ang layunin ni Chionpong ay lumikha ng peking ebidensya para maunawaan ng sinuman na ang labanan ay sa pagitan ng Wudang at ng mga nakamaskara. Dahil may ilang bagay pa silang hindi nadala. Bumalik ang grupo kasama ang Mizdet Z sa mansyon. Pagdating doon, hinalughog niya ang buong silid-aklatan. Ngunit walang kahit isa mang lugar na may gusto niya. Sigurado akong ang aklat na iyon ay ninakaw ni Gi Kim ng Wudang. Malinaw na itinago ko na ito sa aking katawan. Pero nasaan na ito? Sa labas, pumasok si Chionpong para humingi ng pabor. Alam kong abala ka. Pero maaari mo bang kunin ang ilang gamot para sa akin? Pakikuha po ninyo ang mga bagay na isinulat ko rito. Kung walang mahirap, siguradong magagawa ko iyon agad. Ngunit nang buksan niya ito, nagulat siya. Lahat ay bihirang mga materyales. Bagamat mayroon dito, hindi marami. Hindi ko maintindihan. Ano kaya ang balak gawin ni Chionpong sa reseta, Baithak, na iyon? Samantala, sa isang maliit na courtyard sa loob ng mansyon ng Kidet Ethi, hinubad ng kanyang mga tauhan ang maskara ng matandang may-ari ng bahay panuluyan. Nang buksan nila ito, nagulat ang dalawa. Kapag nagsalita, parang matanda. Kaya akala ko matanda ka na. Pero mas mukha ka pang bata kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos, nagsimulang manginig ng todo ang katawan nito. Kaya kailangang mag-ingat ang lahat. Gumagalaw siya kanina lang, ano? Siguro matatagalan bago siya magising ng tuluyan. Dahil alam niya iyon. Hiniling ni Moonju kay Yang Ihwa na manatili at bantayan siya. Para maibalita sa pinuno ng kulto. At unti-unting nakabawi ng malay ang lalaki. Naintindihan niyang sinasadya ng kalaban na gamutin siya. Para manatili siyang buhay. Determinado silang kumuha ng impormasyon mula sa akin, ano? Mga tanga! Akala niyo ba madali kong sasabihin ang lahat? Pagkatapos mag-isip, sinubukan niyang ilabas ang kanyang lakas para putulin ang mga gapos. Hinarangan pala nila ang lahat ng aking mga pintuan ng enerhiya. Para wala akong magawa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Chionpong ay mag-isang pumasok sa loob. At dala niya rin ang bagong gawang gamot. Bagamat nagmamadali, hindi siya kailangang magmadali sa lalaking ito. Hinandugan si Li Joong ilang silya at ibinagsak ng malakas sa harap nito. Pagkatapos ay sinuri niya ang bibig nito para simulan ang pagtatanong. Bakit ang isang tauhan ng kulto ng demonyo tulad mo ay alam ang sining ng espada ng taong iyon, Aisai? Siguro wala siyang ibang itinatanong. Maliban kung bakit marunong siyang gumamit ng sukdulang espada. Para maintindihan mo. Una, hindi ako tauhan. Hindi masyadong kapanipaniwala. Kaya akmang magrereklamo siya, ngunit sinupil niya ito. Hindi ako tauhan ng kulto ng demonyo. Ako si Chunma. At kasabay nito, ang pinuno ng kulto ng makalangit na demonyo, Fin Makidisgyo. Pinuno? Paano, ikaw ang pinuno ng kulto? Hindi niya pinayagang makapagpahinga. Kaya gumamit na agad siya ng malupit na pamamaraan. Ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin ay, wala kang karapatang magtanong. Pagkatapos magsalita, isang malakas na kuryente ang ipinadala. Diretso sa katawan ng lalaki. Nang maramdaman niya ang sakit, gusto na lang niyang mamatay. Hindi tumigil si Chionpong. Dinagdagan pa niya ang kanyang lakas sa loob ng kanyang palad. Sa huli, tuluyang nasira ang dantian ng lalaki. Kaya mula sa isang eksperto ng paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim, naging ordinaryong tao na lang siya. Ngayon na ang simula ng pahirap. Sunod-sunod na sinampal siya ni Chionpong para matauhan. Bagamat hindi siya umimik, unti-unti na ring nararamdaman ng lalaki. Nararamdaman niyang walang panloob na lakas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay napansin niya ang ginagawa ng kalaban. Hindi niya maintindihan kung ano ang binabalak gawin ni Chionpong. May ipinapahiwatig ka ba sa akin? Sa mga pinuno ng sekta, may isa na ipinagmamalaki ang kanyang kahusayan sa masasamang salamangka.
Kaya sumali siya sa kulto ng demonyo. Mula noon, wala nang nakakita sa kanya. Patay na kaya siya? Pagkatapos mag-isip, naintindihan niya ang kahihinatnan. Nababalikan niya sa huli. Nagsimula siyang umiti ng malungkot at nagsalita. Nag-alala ako dahil napakalakas ng pwesto mo. Pero nagkamali pala ako. Sa tanga mong iyan, nangahas ka pang tawagin ang sarili mo na pinuno ng kulto. Akala mo ba hindi naghanda ang sekta ko? Para sa isang tulad mo. Napakasakit pakinggan ng mga salitang iyon kaya sinupil ni Chionpung. Ikaw ang tanga. Ngumiti rin siya ng masama at itinaas ang bote ng gamot. Akala mo hindi ko iyon inasahan? Hindi ka rin naman maaaring maging mas tanga dyan. Ngunit, ibinuhos ng bote sa kanyang kamay ang lahat ng halamang gamot. Sa kanyang bibig. Tuloy-tuloy na narinig ang kanyang daing sa buong silid. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi na niya makayanan. Kaya huminto na rin siya. Sinabi ko nang ang walang silbi. Sadyang matigas talaga ang ulo mo. Alam mo kung paano gumawa ng gamot. Pero napakalaki ng resistensya namin. Ngunit hindi pa tapos magsalita, lumabo na ang kanyang mga mata. Nahirapan na siyang makita ang kahit ano. Hinayupak. Ano ang inilagay mo sa gamot na iyon? Bago iyon, sinuri na ng sistema ng nano. Ang mga sangkap ng mga halamang gamot. At nakalikha ng isang uri ng gamot na nakapagpapasigla sa sentral na sistema ng nerbiyos. Sabihin mo nga sa akin, ano ang sinasabi mong resistensya mo? Magsimula na tayo. Naramdaman ng lalaki ang pagbabago sa kanyang katawan at natakot. Mapanganib Tolding. Habang tumatagal, lalo siyang nakakaramdam ng pagod. At gusto pa rin niyang magpatuloy sa pagsasalita. Narinig ang malakas na palakpakan. Parang senyales. Aakala niyo ba hindi ko kaya? Tuloy-tuloy. Paulit-ulit na ginagawa ni Chionpung ang kanyang aksyon kaya. Nagulat ang lalaki. Habang dumarami ang kanyang ginagawa at mas mabilis, lalo siyang nagiging nalilito. Ang mga palakpak ay nagdulot ng pagkalito sa kanyang isip. At sa huli, napunta na rin siya sa isang walang katiyakang estado. Na madaling kontrolin. Sa tuwing pupitik ako ng aking mga daliri, sasagutin mo ang isang tanong ko. Ang unang bagay na kailangan itanong ni Chionpung ay ang kanyang pagkatao. Ako ang isa sa 6 na dakilang pinuno ng paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim, si Li Baek. Gusto kong dalhin ang PDED-SA dahil mayroon siyang hawak na isang bagay. Namangha si Chionpung sa paraan ng kanyang pagsasalita. Dahil labis niyang iginagalang ang PDED-SA kaya kahit sa ilalim ng hipnotismo. Nagsalita pa rin siya ng formal. Pagkatapos ay kumuha siya ng maraming impormasyon mula sa pinuno ng espada. Habang siya ay nahihimbing. Ang bagay na hawak ng PDED-SA ay ang mapa ng paghihiwa na makakalikha ng sukdulang walang kapintasan. Ibig sabihin, ang katawan ay makakatanggap ng buo ng sukdulang sining pandigma ng sukdulang talim. At ang sukdulang espada na natutunan ni Chionpung sa loob ng ilang buwan ay ang sukdulang sining pandigma ng sukdulang talim. Ito ang sining na pandigma na hindi matututunan sa karaniwang paraan. Dahil ang nag-aaral nito ay dapat sanayin ang katawan sa pamamagitan ng dakilang batas. Hanggang sa malampasan ang limitasyon na kaya ng isang tao. Bakit niyo kailangan ang bagay na iyon? Bukod pa roon, bakit ninyo alam na hawak ng PDED-SA ang mapa ng paghihiwa? Dahil sa nakatagong organisasyon ng Unyon ng mga Martial Arts na malapit sa katotohanan. Na siyang espiya ng sangkatauhan ng Azur, Dan Finhai. Ginamit nila ang dakilang batas ng PDED-SA para makalikha ng mga martial artist na lampas sa limitasyon ng tao. Kaya pala kaya ninyo pinuntirya ang PDED-SA. Nasagot na ang aking mga tanong. Ngayon, pag-usapan natin ang paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim, ZFA Muni. Kasabay nito, sa isang lihim na lugar, isang taong nakaitim ang dahan-dahang pumasok sa loob ng silid. Kung saan nakakulong ang maraming lumang lason. At ang kahong nagngangalang Li Baek ay naglalaman ng maraming mahihirap na pakinggang tunog. Nagsimula siyang buksan ito para suriin. Walang tigil pa rin sa pag-ingay ang lumang lason. Pinadala kita para bawiin ang isang bagay.
Pero ano ba ang sinasabi mo? Pagkatapos niyang magsalita, dinurog niya ang lumang lason sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung sino ka. Pero kung akala mong nakakuha ka ng kahit anong impormasyon mula sa kanya, nagkakamali ka. Pagbalik, patuloy pa ring nagtatanong si Chion tungkol sa misteryosong sekta. Ang tinatawag ninyong taong iyon, ay ang sukdulang talim, Sihi. Ang katawan ni Libaek ay nagsimula ng magpakita ng malinaw na mga pagbabago. Hinati ang diskarte ninyo sa 6 na sekta. Ayon sa inyong pangalan, ngunit kahit anong tanong niya, hindi pa rin siya magsalita. Pagkatapos, napansin ni Chion ang senyales na mailason sa katawan nito. Sinabi ko na sa'yo, wala kang makukuha sa akin. Hindi ba? Sa sandaling, malapit na siyang magsalita ng impormasyong hindi pwedeng ibunyag. Ang lason na itinanim sa aking utak ay magpapagana ng senyales para maiwasan ang pagkawala ng mahahalagang impormasyon. Kaya hiniling ng bidang lalaki sa sistema ng nano na iscan ang utak ng target gamit ang magnetic resonance imaging. Mula sa resulta ng pag-scan, nakumpirmang may nakatanim na uod, CT rank, sa utak nito. Napatuloy na lumalaki. Ang bagay na ito ay katulad ng pagtatanim ng uod sa puso ng dakilang tagapagtanggol. Umingiti pa rin si Lee Baek. Sa huli, wala ka ring nalalaman mula sa akin. Para hindi mag-aksaya ng oras, patuloy niya siyang kinuryente para manatili siyang buhay. Ang buong katawan niya ngayon ay sunog na parang lechon. Dahil sa kuryente, ang uod sa utak ng target ay pansamantalang tumigil sa paggalaw. Hiling ng bidang lalaki sa sistema na kunin ito at panatilihing hindi nasisira ang utak. Sa labas, ang needed isay ay paikot-ikot pa rin sa paghahanap sa buong lugar. Anong nangyari? Hindi pa rin niya mahanap ang bagay na iyon? Walang kahit ano sa landas ng medisina, say ifidi. Mayroon ba kayong nakitang aklat na gawa sa espesyal na papel na nahulog sa labas? Ngunit walang nakita si Baekgi o Hubugwan na kahit anong espesyal. Tila napakahalaga nito sa kanya. Kaya naging napakalungkot niya. Sa labas ng tarangkahan, may isa pang pumasok. Agad namang napansin ng lahat sa loob ang lakas na iyon. Hindi na nakatuon ang atensyon nila sa kwento ng Kided Essay, kundi lumingon ang lahat para tingnan kung ano ang ginagawa nito. Mukhang mayroon tayong bisita. Kided Essay, huwag kang magsalita at manahimik lang. Akmang ibubuhos niya ang kanyang lakas para maghagis ng palad, Kiran. Nang napagtanto niyang ang isa palang iyon ay ang kanyang sariling kasamahan. Kaya bumalik na si Elder Yon pagkatapos niyang siyasatin ang mga disipulo ng Wudang. Nang tingnan ng maigi, may dala siyang isang bagay na mukhang nakakatakot. Si Kim ng Wudang ba ito? Bakit mo ginawa iyan? Napaka-imposible dahil napakalakas ng taong ito. Tinalo ang isa sa 9 na sekta. Nang makita ang sirasirang katawan, natakot si TEDT. Pinuto na ba ang lahat ng kanyang mga paa at kamay? Talagang napakalupit ng mga taong ito. Siguradong hindi sila mga tao mula sa matuwid na sekta. Sabi ni Elder Jan. Binabati kita sa tagumpay mo, Elder Yon. Pagkatapos ay may narinig na isang pagsabog. Iyon ay sa gawian kung saan nagtatanong si Chion sa eksperto sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim. Napagtanto ng lahat na napakaseryoso nito. Kaya tumakbo ang lahat para tingnan kung may anumang epekto sa kaligtasan ng pinuno ng kulto. Bago yon, naghahanda pa rin si Chion na ilabas ang uod, CT Ranth. Kinontrol ang sistema ng nano sa loob ng saklaw ng enerhiya ng gumagamit. At nakuha ang remote control. Ang isang mata nito ay parang sasabog. Gamit ang kanyang makalangit na lakas, diretso niya itong hinila palabas. Pagkatapos ay itinapon niya ito ng malakas sa itaas para maiwasan ang mga panganib na hindi inaasahan. Ngunit sa loob ng mata, ang totoo ay mayroong nagtatagong uod. At naghahanda itong gawin ang kanyang misyon. Isang malakas na pagsabog ang nangyari na umagaw sa atensyon ng lahat. Kaya niyang tanggalin ang aking pagbabawal ng ganito kadali. Sino ba talaga ang taong ito? Pinaliit ng sistema ng nano ang karamihan sa pinsala sa utak.
Ngunit hindi magtatagal ang lalaking ito. Dahil ganoon, nagmamadali si Cheonpong. Gagawin ko na ng mabilis dahil masakit ito. Hindi pa rin naiintindihan ni Lee. Baek ang kahit ano, kaya pumitik siya ng kanyang mga daliri. Mula sa labas, binuksan ng lahat ang pinto para tingnan kung may nangyari kayo sa pinuno ng kulto. Nanlaki ang mga mata ni Elder 04 sa gulat. Patuloy pa rin sa pagtatanong ang kanyang pinuno ng kulto. Na parang walang nangyari. May binubulong na kung ano siyang mga salitaang eksperto sa paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim. Sa huli, nawala rin siya ng kanyang buhay sa harap ng lahat. Nang tanungin ng tauhan, sumagot siya. Na natagpuan na niya ang base ng mga ito. Walang nakakaintindi kaya inulit niya ang sinabi. Ang base ng paaralan ng 6 na sining pandigma ng sukdulang talim ay ang bundok Huang sa Hangzhou, lalawigan ng Zhejiang. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanong. Sa pagkakataong ito, ang tinatanong ay ang disipulo ng Wudang. Tumulong din ang Bided Esri. Hinaharangan ang pagdurugo para manatili siyang buhay. Ngunit kahit na tumulong siya sa pinakamatagal, ay kalahating oras lang siyang mabubuhay. Nang makita si Cheonpong, nagpaalala si Hide. Sui tungkol sa oras. Panatilihing buhay si Gi Kim. Wudang. Ayos lang, basta makakuha ako ng impormasyon mula sa kanya. Simula na. Sa simula, ang Gided Ishe na ito ay may mga gawin na mahirap intindihin. Nagmadali siyang lumuhod at sumigaw ng tagapagligtas, Sian. Mayroon akong importanteng bagay na gustong ipagawa sa inyo, tagapagligtas. Kung balak niyong gamitin ang gamot na iyon kay Hyun Won Seol, hayaan mo muna akong magtanong. Tinanggap ko ang kahilingan ng isang organisasyon na pinangalanang Sangkatauhan ng Azure. At pinag-aralan ang dakilang batas na kayang ipaabot ang katawan ng tao sa limitasyon nito. Sinabi nila na sila ay nagpapalaki ng mga malalakas na martial artist para lumikha ng isang mundo ng katarungan. Ngunit 1 taon na ang nakalipas. Ang nag-iisang apo ko ay kinidnap ng alyansa ng mga rebeldeng paksyon. Para makaganti, sinabi nilang mananalo sila para maibalik sa akin ang aking apo. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ko, hindi sapat para magawa iyon. Habang lumilipas ang oras, lalo akong nakakaramdam ng kakaiba. Ang sangkatauhan ng Azure ay napakalakas na. Maaari itong maging bahagi ng siyam na dakilang sekta. Pero kahit na kung buhay pa ba ang aking apo o patay na, hindi nila malaman. Habang nagsasalita, itinuro niya si Gi Kim ng Wudang. Siguradong alam ng taong ito ang impormasyon. Kung matutulungan ninyo ako, tagapagligtas, maging masama o mabuti man ang panig ninyo, handa akong gawin ang lahat sa abot ng aking makakaya. Kalmado lang na nag-isip ang bidang lalaki. Kung may utang siya sa akin, hindi ko na kailangan pang kumbinsihin siya. Napakaganda na nito. Sa huli, pumayag din siya na magtanong ang Bided Essay. Unang tanong, bago talaga gumana ang gamot. Kailangan kong sirain ang kanyang dantian. Kaya maghintay ka ng sandali. Nang tingnan ang paraan ng pagtatrabaho ng bidang lalaki, nagpaalala si Kihid. Ithi sa kanyang sarili na mag-ingat dahil baka saksakin siya sa likod. Pagkatapos ng ilang pangunahing galaw para kontrolin ang isip. Tapos na. Gaya pa rin ng dati, pumipitik siya ng kanyang mga daliri. Para magsabi ng totoo ang target. Hindi mo ba talaga alam kung nasaan ang apo ko? Si Tses Vangu ay nasa Longhu Village, Long Itray. Isa sa daloy ng tubig ng 18 na baryo. Nang marinig iyon, nagalit ang Gided Esay. Ilang beses ko nang tinanong sa inyo. Pero palagi niyo lang sinasabi na sinusubukan ninyong hanapin siya. Kaya pala alam niyo na. Ipinagbawal ng Panginoon ng Langit, Fenghi, na ibunyag ito sa kanya. Hanggang sa makumpleto ang dakilang batas. Palagi kaming nakikipag-ugnayan sa Longhu Village. Sa sandaling makumpleto ito, dadalhin agad namin siya doon. Naramdaman ni Hobugwan na hindi karapat-dapat ang pangalan ng matuwid na sekta sa grupo ng Wudang na ito. Ang mga paring taoist ng Wudang ay talagang mga sinungaling, wala silang katulad. Kailangan namang paalalahanan ni Ho Dan Dehua. Dahil galit na ang Mided Esay. Tunay nga, sa kanyang malaking katawan.
Hindi na siya nakapagpigil. Agad niyang itinulak ng malakas si Hyun Won-seol. Nangangahas kang gawin iyan sa apo ko. Totoo ka bang isang taoist? Mamatay ka na sa akin. Ang braso niyang may malalaking maskulado ay halos sumakal sa hininga ni Gi Kim ng Wudang. Kailangan namang tumakbo agad ni Cheonpong para himukin siya. Dahil natatakot siya na kapag namatay, hindi na siya makakakuha ng kahit anong impormasyon. Kidit Isay, pakihinto niyo. Ngunit sa mga salita, paano niya mapipigilan ang aksyon sa gitna ng kanyang galit? Talagang wala na siyang pakialam sa kung ano ang tama, ang naisip niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang banal na lakas para iligtas si Wudang. Uy Kim! Ang malakas na katawan ni T.E.D.T. ay lumipad ng malakas patungo sa ika-4 na elder. Pagkatapos ay nagpaalala rin siya sa kanyang mga tauhan. Napansamantalang ilayo siya para mapakalma ang kanyang isip. Pagbalik sa mahalagang gawain. Ano ang layunin ng sangkatauhan ng Azure? Nagbabala ang sistema ng nano dahil sa pagkabigla at pagkawala ng maraming dugo. Humihina ang kanyang puso at baga. Napakataas ng sansa ng kamatayan ngayon, aabot sa 78%. Nagmadali na namang bigyan ng kuryente si Cheonpong para pasiglahin ang puso at baga. Ngunit wala siyang makuhang kahit anong reaksyon. Malas, namatay agad siya. Sana nagtanong na lang ako muna para hindi ko na kailangang manghula. Sana alam ng Kidid Isay ang kahit ano tungkol sa sangkatauhan ng Azure. Ang dalubhasa ay sinakal hanggang mamatay ang taoist na parang gago. Talagang kakaiba. Ano man, ang mga bantog na sekta na malapit sa katotohanan ay mga tao. Akala ko sa simula, ay hindi sila naiba sa sekta namin. Lumabas na mali pala ako. Habang nag-iisip, nagsalita si Elder Yun. Pagkatapos naming matagumpay na mahuli si Gi